Sa Hagonoy, Bulacan, may mga nakapaskil po na tarpaulin. Ilang tarpaulin na po yung nakapost doon and nakasulat doon yung kanilang panawagan, not just kay President Marcos but of course pati kay DPWH Secretary Vince Tizon. Ang nakalagay po doon sa mga tarp, bumaba kayo sa Hagonoy, bisitahin nyo, tingnan nyo at makinig kayo. Ano po ang tugon dito ng Malacanang? Will the President personally visit Hagonoy to check the flooding situation there? Hindi ko po alam so far ngayon nyo lang po yan na nabanggit sa akin. So, makakarating po at mamaya sabi nga po natin ay magkakaroon ng situation briefing ang Pangulo at tayo naman po ay makakasama roon at ipapahatid ko po ang sinasabi niyo pong situation na ganyan sa ating mga kababayan sa Hagonoy. At hindi naman po mag-aatubili na kung ano man po ang kailangan ng ating mga kababayan sa Hagonoy, yan naman po ay agad na bibigyan ng tugon. Pero sabi nga po natin sa ngayon, hindi po talaga maiwasan ang mga pagbaha sa sobrang lakas ng buhos ng ulan na ating nararanasan at hindi po naman itinatanggi ng pamahalaan na kailangan pa ng mas malawak na pagtugon sa ating mga hinaing ng mga ng ating mga kababayan. After the exchange of statements last night between your office and the Office of the Vice President with regards to the Travel Authority, the Vice President has released another statement. She said that transparency and accountability should not be demanded from a single government office alone. The Office of the President issues travel authority to numerous government offices, including its own officials and employees. Pero yung last part po ng statement, sabi niya, from here on, we expect that all travel authorities issued by the palace, together with the corresponding travel expenses and public funds involved, be made available to the public. Your comment po. Sa parte po ng Office of the President, lagi naman po transparent ang Office of the President pagdating po sa pagbabiyahe. Nagkakaroon pa nga po ng pagre-report, may kapihan pa po, at nakikita niyo po kung ano ang nangyari sa mga foreign trips, official visits, working visits ng ating Pangulo. Hindi po yan nakatago. Hindi po yan itinatago. At patungkol po sa dapat na publish or maibunyag ang ibang mga travel authorities, depende po yan sa media. Kung sino po ang hihingin nyo ng travel authority, kung sino ang na-issue ng travel authority, kami naman na itutugon. Hindi po namin sinisingle out. Kailangan po talaga natin dito, transparency. So kung sino yung nagdidemand ng transparency, dapat maging transparent din siya sa kanya mga activities. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang alias. Maaari po itong makita at ito naman po ay nai-report na rin po sa COA. So, ma'am, just for future references, if kailangan ng details about the travel expenses or ng kahit na sinong government official, especially sa under Office of the President, paano po yung magiging proseso? Can ordinary people ask for details? Paano po? Depende po, ano bang purpose. At ito naman po ay naiuulat at hindi naman po ito itinatago. Sabi po natin, ito naman talaga ay naibibigay, lalong-lalo na ang COA na napakahigpit, pero hindi po to kailanman pinagbantaan ng Pangulo. Malaya ang COA na magsagawa ng pag-audit. On other matters, pahabol lang po, Yusek. Sa Hagonoy, Bulacan, may mga nakapaskil po na tarpaulin. Ilang tarpaulin na po yung nakapost doon and nakasulat doon yung kanilang panawagan, not just kay President Marcos but of course pati kay DPWH Secretary Vince Tizon. Ang nakalagay po doon sa mga tarp, bumaba kayo sa Hagonoy, bisitahin nyo, tingnan nyo at makinig kayo. Ano po ang tugon dito ng Malacanang? Will the President personally visit Hagonoy to check the flooding situation there? Hindi ko po alam so far ngayon nyo lang po yan na nabanggit sa akin. So, makakarating po at mamaya sabi nga po natin ay magkakaroon ng situation briefing
ang Pangulo at tayo naman po ay makakasama roon at ipapahatid ko po ang sinasabi niyo pong situation na ganyan sa ating mga kababayan sa Hagonoy. At hindi naman po mag-aatubili na kung ano man po ang kailangan ng ating mga kababayan sa Hagonoy, yan naman po ay agad na bibigyan ng tugon. Pero sabi nga po natin sa ngayon, hindi po talaga maiwasan ang mga pagbaha sa sobrang lakas ng buhos ng ulan na ating nararanasan at hindi po naman itinatanggi ng pamahalaan na kailangan pa ng mas malawak na pagtugon sa ating mga hinaing ng mga ng ating mga kababayan. Meron din po tayong nais na bigyan ng pag-recognize. Okay? Pag-recognize, meron sa ating ipinadala na isang infographics na gawa ng isang estudyante na ito daw ay project nila sa school. Ito ay galing kay Jamin Rain Quizon ng Cebu. So, tinatanong ko po yung kanyang school ay hindi pa siya nakakatugon pero sa mga guro po dito sa Cebu na ang estudyante niyo po ay si Jamin Rain Quizon, hindi ako nagkakamali ay grade 8 po siya sa Cebu City. Maganda po na ganito po ang nagiging project ng ating mga kabataan kung saan ipinapakita ang pangangailangan para sa pagrespeto sa ating mga kababayan at kung paano maiiwasan ang fake news at pati yung pagbubuli ng kapwa estudyante o kung sino man. So maraming salamat at malamang bukas kung malapin ko na po yung pangalan ng school ay ating pong babanggitin. Ito pa ay school sa Cebu City kung saan nag-aaral si Jamin Rain Quizon. So, muli, gusto kong sabihin po sa ating mga mahal na guro, wala po na magbumula sa akin, sa palasyo, na kayo po ay sisisihin. Saludo po kami sa inyong ginagawang pagtuturo sa ating mga kabataan at magiging katuwang po kayo ng pamahalaan upang kalabanin natin ang gumagawa ng mali na siya nakaka-impluwensya or maaari maka-impluwensya sa ating mga estudyante. Maraming salamat. Yusek, I just want to get the reaction ng Palasyo regarding po sa dalawang insidente ng pamamaril sa mga paaralan. Una po sa Tacloban and then kahapon po sa Ateneo de Zamboanga. May mga naglalabas po, may lumalabas po na nagdulot ito ng pangamba tungkol sa posibleng copycat effect, Yusek. So ano po yung reaksyon ng Palasyo dito at may natanggap na po ba ang Palasyo na assessment mula sa PNP or DepEd kung may iba pang mga credible na banta sa mga paaralan? Opo, medyo kailangan na rin po natin siguro alamin kung paano ibabalita itong mga ganitong klaseng sensitibo na pangyayari, lalo-lalo na apektado ang mga minor de edad. May nakapagsabi na rin na dapat din tayong maging maingat sa paglalahad at baka nga pamarisan dahil isipin ng mga kabataan na sa ganung edad ay wala namang maaaring makulong. Hindi po kasi ito ang dapat na talagang naituturo natin sa ating mga kabataan. Ang dapat nating itinuturo ay ang tamang pag-uugali, paano igalang ang ating mga ang kapwa, at kung paano makitungo sa ating mga kaklase, sa ating mga guro, sa mga elders. At napag-usapan na rin po namin kanina na Secretary Dave Gomez ang patungkol dyan. At ito po ang mensahe niya patungkol po sa paglalahad ng mga balitang katulad ng nangyari. And I quote, "We reiterate our position that in incidents involving minors, all state media must exercise the highest level of caution in how such tragedies are reported. We will not impose restrictions on private media organizations. However, we respectfully appeal to them to exercise extreme care and responsibility in their coverage. In particular, we ask for restraint in reporting that may compromise the dignity, safety, and privacy of minors, the bereaved families,
and the ongoing response and investigation efforts, and to avoid details that may encourage copycat acts. So yun po ang mensahe ni Secretary Dave Gomez. At patungkol naman po sa ginagawa po ng DepEd, ito po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. Kahit bago pa magsimula ang school year noong June at lalo na pagkatapos ng insidente sa Tacloban, inatasan na po ng Pangulo ang DepEd na magsagawa ng nationwide school safety audit. Na i-present na rin po sa Pangulo ang results at mga ginagawa ng DepEd tulad ng bag inspection, paglalagay ng metal detectors at CCTV at pagdagdag ng security guards lalo na sa malalaking schools. Ngayong school year, ipinatupad na rin po ng DepEd ang strengthened school safety protocols alinsunod sa utos ng Pangulo noong nakaraang taon. Sa August 25, magkakaroon din po ng nationwide school safety drill para mas maging handa ang ating mga paaralan. At may report din po ang PNP. Ayon po sa PNP, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at mga paaralan para matiyak ang seguridad ng ating mga estudyante at school communities. Mula pa na mangyari ang insidente sa isang paaralan sa Tacloban, Leyte noong Hunyo, hindi na tumigil ang PNP sa monitoring, assessment at pakikipag-ugnayan sa school authorities at local governments. Ngayong nagkaroon ng panibagong insidente sa Zamboanga kahapon, patuloy nating nire-review ang security situation at mga existing measures sa mga paaralan, lalo na kung may kailangan dagdagan o ayusin. At ito pa rin ang patungkol naman sa copycat. Tungkol naman sa posibilidad ng copycat threats, hindi tayo dapat magbigay ng konklusyon hanggat wala tayong validated information kung may report ng isang particular o credible na banta. Agad nating itong i-validate at i-assess ng ating mga kapulisan kasama ang mga concerned agencies. May existing security measures at coordination mechanisms na tayong ginagawa sa local level at patuloy natin itong ina-assess depende sa sitwasyon ng bawat lugar. Kung may karagdagang nationwide measures or standardized school safety protocols na ipatutupad, makikipagtulungan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at iba pang concerned agencies. Ang focus natin ay prevention. Maagapan ang anumang banta, mabilis na reporting, tamang assessment, at close coordination para sa agarang police response. May mga operational details din tayong hindi muna pwedeng ilabas para hindi makompromiso ang security measures at maiwasan ang unnecessary alarm sa publiko. Yan po ang mensahe ng pamunuan ng PNP. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, batay po dun sa submitted 2027 NEP, how much has been allocated to strengthening security in schools at ano po yung mga nakapaloob? How committed is the President to securing the necessary budget po for school security measures? Opo, sinabi po mismo ni Secretary Sani Angara na isa ito sa kanilang tututukan at paglalaanan po ng pondo. Hindi po natin nakuha yung pinaka-eksakto na amount kung magkano ang ilalaan dito. Pero ayon na rin po sa DBM, the proposed fiscal year 2027 national budget provides funding that schools may use for security requirements as part of their regular operations. For public schools, provisions for security services are generally lodged under their maintenance and other operating expenses, MOOE, and regular programs, rather than presented as single, separate budget item labeled school security. So, maasahan po na mayroon pong ilalaan na pondo para po sa mas pinaigting na seguridad sa ating mga kabataan, lalo-lalo na sa mga eskwelahan. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN. Hello, Yusek. Sa ibang matter naman po, no, doon sa travel authority ni Vice President Sara Duterte na na-cancel, may we just clarify the timeline kung kailan po siya nag-apply for travel authority at kailan po niya ito kinancel? Ang nakita ko po na dokumento at naipasa ko sa inyo, na ibigay ang travel authority
August 17. August 17, 12:41 p.m. natanggap ng DepEd ang patungkol sa, ng OVP. Natanggap ng OVP na yung travel authority na ibinigay sa kanya. At nung pinakancel niya ito, natanggap po ng team na pinapakancel niya po ang travel authority 6:07 p.m. So, sa ating pagkakaalam, nagkaroon na ng balita na mayroong travel authority at kayo po ang mga witness ko at inalam niyo lamang po sa akin kung ito ay confirmed. Wala pong lumabas na balita mula sa amin. Tinanong niyo lamang kung confirmed po ang travel authority ng Vice Presidente at bilang tugon ay sinabi namin confirmed. So una po niyo nalaman yung tungkol sa travel authority at i-confirm lang namin. At na-confirm ko nga po mga bandang alas 6 na ng gabi. Pero mas may nauna po yata ang nakapag-confirm na bago ako. Sunod na tanong mula Maliban po dyan. Ayan, okay na no? Pati yung kung kailan kinancel. Okay.